I hope na safe tayong lahat ngayon dahil sa panahon natin ngayon, this is the best time to worship God, to follow Him, and to trust Him. Kaya naman today, let's worship the Lord. Amen. God of creation, there at the start, before the beginning of time. No point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship so alive, I can see your heart and everything you made. Every burning star a signifier of grace. If creation sings the praises so alive, so alive.
in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are Hi, good day to all.
Peace and favor of God be upon us all, and welcome again to our online worship service. Salamat at tayo po ngayon ay muling magkasama-sama sa ating pong panambahan. Bagamat online pa din, naniniwala po akong patuloy na gumagawa ang Diyos sa ating mga pagtitipon. Pakisabi nga po sa katabi mo, salamat at narito ka. Yan. Alam niyo po, talagang napakapalad natin sa araw na ito at dapat lang na magpasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil every time na nagkakatipon-tipon po tayo, although online pa rin po tayo, naniniwala po akong nandito po ang ating pong Diyos sa ating pong kalagitnaan. Alam niyo po ang sabi sa Hebrews chapter 10:25, sige po basahin po natin. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. Alam niyo po, na dapat nating laging tandaan at every time na nagka-gather tayo, nagkakatipon-tipon tayo, although katulad nito, online pa rin tayo, para naniniwala po tayo na talagang sa ating pong kalagitnaan, may ginagawang ating Panginoon. At gusto po niya na ito po'y maging kalakasan lagi natin. Kumbaga sa pamagitan po ng gawain na ito, sa pamagitan ng pagtitipon na ito, ay makakuha talaga tayo ng lakas mula sa ating Panginoon. Kasi talagang meron po siyang ginagawa sa tuwing tayo po ay nagkakatipon-tipon. Sabihin mo nga sa katabi mo, may ginagawa si Lord. Yan, naniniwala ka ba na talagang may ginagawa si Lord? Amen. So, brothers and sisters, hayaan po natin na sa umagang ito, sa araw na ito, ay talagang gamitin ito ng Diyos. Itong gathering na ito ay gamitin ng Diyos para po pagpalain ang bawat isa sa atin. Because He really wants to encourage each one of us and give us strength for us to fulfill whatever God wants us to do, especially in this time of crisis. I believe God is really working and He wants His people to work with Him. Gusto po ng Diyos sa panahon ito na sa Kanya pong pagkilos ay makasama po tayo. Alam ko po sa panahon ito, marami pong nangyayari sa atin. Iba't iba ang iniisip natin, iba't iba yung gusto nating gawin, iba't iba yung ginagawa natin. Kaya lang ang tanong, tama ba ito? Ito bang lahat ng ginagawa natin ay tama ba? At ito ba ang gusto ng Diyos na gawin natin sa panahon ito? So I pray that this gathering be a blessing to you, to each one of us, and may the Lord our God be exalted in our midst, and His will be done today. Nawa talagang samahan po tayo ng ating Diyos at talagang makita natin ang pagkilos po ng Panginoon sa atin pong kalagitnaan. Because our topic for today is about our unstoppable God and His unstoppable church. And so, ready na po ba kayo na talagang pakinggan ito at talagang hayaan natin na sa oras na ito ay hipuin ng Diyos ang atin pong mga puso? Sige po, manalangin po muna tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po dahil alam po namin na sa pagtitipon na ito ay meron kang ginagawa sa aming pong mga puso, sa aming pong kalagitnaan. Salamat po sa pangunguna mo po sa amin. Ikaw, O Diyos, ang talagang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Alam niyo po, meron pong isang nagtanong sa akin. Alala ko po, may tanong siya, sabi niya, may ginagawa ba si Lord sa panahong ito? Kasi nga, di ba, ito pong crisis na nangyayari, yung pandemic, talagang iba't iba ang mga naranasang kahirapan ng mga tao. Tapos nagsabi nga siya na, nasaan kaya si Lord? At bakit parang pinabayaan niya ang mga tao at ba't hinayaan niya na mangyari ang lahat ng ito? Indirectly, parang sinasabi niya, paano walang ginagawa si Lord sa panahon ito? Hindi ko ako naniniwala doon. May ginagawa pa rin ang Panginoon sa mga panahon ito. Ano nga ba ang ginagawa ni Lord ngayon? Alam niyo po mga kapatid, maiintindihan lang natin ito kung atin pong patuloy na itutuon ang atin pong mga mata sa atin pong Panginoon. Naalala ko po dito po sa Bible, kung atin pong, syempre, ang basihan po ng ating mga pinag-uusapan ngayon ay ang Biblia po. At dito po sa Biblia, meron pong insidente dito na kung saan nakaranas din ang mga disciples ng ating Panginoon na talagang matakot dahil merong kakaibang nangyari sa kanila
na hindi nila alam kung sila'y maliligtas sa sitwasyon na yon. Naalala po ninyo, nung sila po ay nasa gitna ng laot, yan, na nasa isang maliit silang bangka, na kung saan dumaan ang isang malakas na bagyo at talagang natakot po sila. Doon po sa Matthew chapter 14, verses 25 to 33, makikita po natin doon yung storya na kung saan ang mga disciples po ay nakaranas ng isang matinding hagupit ng bagyo. Literal na bagyo talaga ang kanilang naranasan at andun talagang takot na takot sila. Then biglang sumulpo si Jesus, di ba? Sa gitna ng karagatan at nagpakilala siya. Tapos ito naman si Peter, di ba? At alam natin, nakita natin po doon sa storyang yun na tunay nga na malakas ang loob na nagsabi na, Panginoon, kung ikaw nga yan, pupunta ako dyan. At ganoon nga ang ginawa ni Jesus, pinapunta siya. At talaga naman, di ba, na naranasan niya ang maglakad sa ibabaw ng tubig. Pero makita natin doon na nung nakita ni Pedro yung mga alon, malalaking alon, tapos naramdaman niya yung hangin, yung lamig ng hangin, nagkaroon ng takot sa puso niya. At unti-unti nakita naman po natin, di ba, doon sa story na lumubog si Peter at siya po ay iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Now, doon po sa story, makikita po natin na habang si Peter ay nakatingin kay Jesus, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero nung nawala ang kanyang paningin sa ating Panginoong Jesus, unti-unti po na talagang lumubog siya. Mga kapatid, sa panahon din po ito, isa ito sa tinuturo sa atin ng Diyos na i-focus natin ang atin pong isip, ang atin pong mga mata sa atin pong Panginoon. Alam ko po, marami sa paligid po natin nakakatakot na sitwasyon, pero hayaan po natin na patuloy na palakasin ng Diyos ang atin pong pananampalataya sa pamamagitan ng atin pong patuloy na paghawak sa salita ng atin pong Panginoon. Kasi pag nagsimula na po tayong mawala ang atin pong paningin sa Kanya at sa Kanyang mga salita, unti-unti po talagang madidiscourage tayo at baka isang araw makita na natin sa ating sarili na nakalubog na po tayo. Now, brothers and sisters, meron pong ginagawa si Lord. Amen? May ginagawa po siya because He is unstoppable. Pakisabi nga po, He is unstoppable. Ano ko ba ibig sabihin ng unstoppable? Ang unstoppable po, ang ibig sabihin ng unstoppable, impossible to stop or prevent. Unstoppable means impossible to stop or prevent. Imposible daw po na pahintuin o pigilan natin. At ang Diyos po natin ay hindi natin pwedeng pahintuin o hindi natin siya pwedeng pigilan. Ano po yung sabi sa Bible? Job chapter 42 verse 2. Tingnan po natin yung sabi ni Job. Sabi po niya, I know that you can do anything and no one can stop you. Sa The Message version po, ang sabi po doon, I'm convinced you can do anything and everything. Nothing and no one can upset your plans. Yun po ang atin pong Diyos. He can do anything at wala pong pwedeng pumigil sa Kanya. At sa panahon pong ito, isipin mo kapatid, sa lahat ng nangyayaring kaguluhan, sa lahat ng mga nangyayaring mga kahirapan, may ginagawa po ang Panginoon. Pwedeng isipin mo na bakit niya hinayaan ang lahat ng ito? Tingnan po natin ang sinasabi po ng Biblia. Ito po isang pangako na talagang dapat nating panghawakan. Although alam ko po na marami na po tayong pinag-aralan ng mga nakaraang linggo. Hanggang ngayon marami pong revelation sa atin si Lord. Pero talagang totoo po na sinasabi ng Biblia na hindi tumitigil ang Diyos sa pagkilos at lalong-lalo sa paggawa ng mabuti para sa Kanyang mga anak. Dito po sa Psalm 46, chapter 46, makikita po natin dito na talagang sinasabi doon na ang Diyos natin, ang ating sanggalang, ang nagpapatatag sa atin. Yan. And sabi nga doon sa verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its water roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Yan. Sa verse 10 naman po, sabi doon, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Totoo po yun mga kapatid. Kahit ano pang sabihin natin na
para bang iniwanan na tayo ng Diyos, yan, pakiramdam lang po natin yun. Yan, marami pong ganun sa atin sa mga panahon ito. You may not be able to tell what God is doing at the moment in your life kasi nga talaga parang maraming mga pangyayari na hindi natin maintindihan yung nangyayari. Alam niyo po, di ba sabi nga doon sa paborito nating kanta, naalala ko po yung paborito nating kanta di ba yung Waymaker, sabi doon, even when I don't see it, you're working. Tama? Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Tama po yun. Kahit na daw hindi natin nakikita, kahit hindi natin nakikita, si Lord gumagawa. Kahit hindi natin nararamdaman, gumagawa po ang ating Panginoon. Yan. Sabi nga sa Luke chapter 1 verse 37, for nothing is impossible with God. Yan. Talagang totoo po na walang imposible sa ating Panginoon. He is our sovereign God. Ano ko ibig sabihin ng sovereign? Sabi nga doon, is the supreme authority and all things are under His control. Yan. Yan po ang ating Diyos. Yung authority ay nasa Kanya. Ano po sabi sa Colossians 1:16-17? Ano po sabi doon? For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. Yan po ang ating Diyos. Hawak po niya ang lahat. Siya po yung may likha. Sabi nga, heaven and earth, nakikita man o hindi. Yan, lahat ng yan ay nilikha ng ating Panginoon. And He is on the throne. Yan. Pero bakit sasabihin niyo, bakit ganito? Bakit ganun ang nangyayari? Yun. Yun ang dapat natin alamin sa tuwing tayo po ay nakikipag-usap kay Lord at sa pamagitan po ng kanyang mga salita, at naniniwala po ako na marami pa pong kapahayagan na ibibigay sa atin si Lord. Pero sa ngayon po, ang dapat nating isipin, totoo na may ginagawa si Lord at gusto niya na makita mo ito. Kaya nga tinuturuan niya tayo kung paano talaga tayo mag-focus sa Kanya. Yan. Kaya nga, ang church nung unang panahon, yan, di ba sabi ko nga sa inyo kanina, our God is unstoppable. Hindi po siya tumitigil. Ngayon, ang tanong, tayo po, bilang mga Kristiyano, ang church, dapat din daw ang church ay unstoppable. Tayo din po mga Kristiyano, dapat unstoppable din. Kaya lang, sa panahong ito, dahil nga po sa lahat ng mga nangyayari sa paligid po natin, napapahinto po tayo. Nadi-discourage tayo, nanghina tayo, tapos humihinto talaga tayo at hindi natin nagagawa yung pinagagawa ng Diyos. So, tingnan po natin yung Book of Acts. Kasi dito po sa Book of Acts, kaya nga ang pangalan niya ay, ang title ay Book of Acts, Acts, di ba, gawa, na kung saan makikita po natin yung gawa ng mga disciples sa pamagitan po ng Holy Spirit na ibinigay po sa kanila. Sa chapter 1 ng Book of Acts, makikita po natin doon, kung basahin po natin siya, Jesus ascended to heaven, di ba? Umakyat po siya sa langit and nag-iwan siya ng isang pangako. Nagbilin siya na huwag kayong aalis, intayin ninyo ang pangako na kapangyarihan mula sa banal na spirito. Yun po yung doon makita natin sa chapter 1 ng Acts. Doon naman sa chapter 2, makikita po natin yung pangako ng Holy Spirit, o pangako ng Holy Spirit ay ibinigay sa kanila. And the promise of the Holy Spirit came and they were empowered. So the disciples were empowered. Yan, chapter 2, makikita po natin yan. Doon naman sa chapter 3, makita naman po natin yung resulta nung empowerment na ibinigay sa kanila through the power of the Holy Spirit. Because the disciples talagang ginamit sila ng atin pong Diyos. They preached the good news, then signs, wonders, and miracles were performed. Talagang nagkaroon ng maraming mga mananampalataya at talagang nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Ngayon, doon naman po sa chapter 4, magiging naman po natin na they were persecuted. Nagkaroon po ng persecution. Kasi nga, di ba, doon sa chapter 3, talagang ang daming mga tao nakakilala sa ating Panginoon. Maraming nakarinig ng mabuting balita. And those religious leaders tried to stop Peter and John in proclaiming the good news of salvation. Yan, pinigilan talaga nila na magpatuloy itong si Pedro at si Juan. Ano po sabi doon sa Acts 4:18? Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus.
Yan, ito po yung ginawa ng mga religious leaders noong time na yon, na tinawag sila, tapos sinabihan sila na itigil na nila ang kanilang pangangaral ng mabuting balita. Yan, so maraming beses po na pinigilan sila, pero alam naman po natin yung storya, di ba? Hindi sila nagpapigil. Yan, at dahil hindi po sila nagpapigil, ang ginawa naman po sa kanila ay kinulong sila. Yan po nangyari, kinulong sila para mapigilan sila sa pangangaral ng salita ng Diyos, ikinulong po sila. But then, God sent an angel to restart what they had stopped. Kasi tumigil nga po sila eh. At ang nagpigil sa kanila, yung nga, dahil kinulong sila. Pero, hindi ho pumayag si Lord na gano'n na mangyari. So, ano po nangyari? Acts chapter 5, tingnan po natin, verses 19 to 20. But during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Go, stand in the temple courts, he said, and tell the people the full message of this new life. Ano sabi ng anghel? Di ba? Pinakawalan sila, tapos sabi, humayo kayo, tumayo kayo, at ipangaral pa rin ninyo ang mabuting balita na kung saan nga bibigyan ng bagong buhay ang mga tao sa pamagitan nga ng ating pong Panginoong Jesus. So dito po makita natin, they don't give in, di ba? Itong mga disciples, hindi ho sila nagpapigil, they don't give up, yan. Hindi nila hinayaan na ma-sidetrackan sila o ma-discourage sila. They just keep on keeping on. Nagpatuloy lang po sila. Nagpatuloy sila doon sa ipinagagawa ng Diyos sa kanila. Peter and John went right back to doing what God had called them to do. Bumalik po sila at patuloy silang nangaral ng salita ng Diyos. Now, brothers and sisters, really, dito po sa Book of Acts, makikita po natin dito dahil napatuloy nga, di ba? Nagpatuloy si Peter at si John sa pangangaral. Tingnan po natin sa chapter 6, verse 7. The word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Although religious leaders tried to silence their message, pinigilan po sila. Pero hindi ho nagpapigil, di ba? Si Peter, si John, yan, hindi ho nagpapigil sila, kundi nagpatuloy po sila na mangaral ng salita ng Diyos. At po sabi din sa chapter 6, the word of God spread, at marami pa po ang naniwala. At sabi nga doon, a large number of priests became obedient to the faith. Mismo yung mga elders doon po sa templo, yung mga religious leaders, may mga naniwala po sa pangangaral po nila. Yan. The church is unstoppable. When even the priests were becoming obedient to the faith, kahit na rin mga priests, di ba? Sabi nga doon sa verse na yon, naniwala din ang mga priest ng panahon na yon, kasi nga nakita nila na talagang totoo yan, totoo yung binapangaral nila, and the power of the Holy Spirit was really upon the disciples. God's hands cannot be tied. Nakita natin doon na hindi kayang pigilan ang Diyos. His message cannot be silenced. Hindi nila kayang pigilan yung mensahe. Yan. His purpose will be fulfilled. Patuloy na naging ganap, na fulfill po yung plano ng Diyos sa mga disciples ng panahon na yon. Because He is unstoppable, and the church was also unstoppable. Hindi rin huminto ang mga disciples ng panahon na yon. No matter what kind of opposition came their way, diba? Kahit ano pa ang pagpipigil sa kanila, hindi po sila napigilan. No, brothers and sisters, sa atin din po sa panahon ito, ito po yung panahon na kailangan talaga na gawin din po natin yung gusto ng Panginoon ipagawa sa atin. And that is passing the message of salvation. We have to spread the good news, bringing hope to the world. Sa dami po ng mga nangyayari ngayon, di ba? Na maraming mga tao hopeless, nawala ng trabaho, nawala ng mga mahal sa buhay, nagkasakit, nagkabagsak-bagsak ang mga negosyo, talagang maraming huminto sa mga, nawala na yung dating mga ginagawa nating mga kasiyahan. No, brothers and sisters, ipaalam po natin sa kanila na may pag-asa. Lalo po na yung message ng mga nakaraan, spread hope, not fear.
Dahil nga talaga hanggang ngayon, di ba? Marami pa rin mga tao ang hopeless, marami pa rin mga tao ang natatakot sa mga nangyayari sa kanila. So, the church, tayo po, dapat patuloy po natin gawin yung pinagagawa po ng Diyos sa atin. Nung mga nakaraang linggo, pinaalala po sa atin ni kapatid natin si BG, di ba? Na pinaalala niya yung vision and mission natin, na kahit na nandito tayo sa ganitong sitwasyon, may mission, may vision na ibinigay po sa atin ng ating Diyos na kailangan po natin gawin. Nung Sunday, di ba? Ang itinuro sa atin about safety measures. Yes, may mga maraming nangyayari sa paligid po natin, pero tinuruan tayo paano tayo maging malusog physical, maging malusog spiritual, di ba? Pinapaalalahanan po tayo ng ating Diyos sa mga dapat po natin gawin para maging healthy pa rin tayo. Physically, emotionally, and most of all, spiritually. Kasi meron po tayong dapat na ginagawa. Yan. So, tayo din po, kailangan magpatuloy tayo. Yan. Now, ang tanong, how can we be unstoppable sa sitwasyon natin ngayon? Kasi parang karamihan sa atin huminto na. Marami tayong iniisip natin, ginagawa natin, hindi natin magawa ngayon. Pero, kapatid, kailangan ipagpatuloy po natin yung vision, yung mission na ibinigay sa atin ng atin pong Diyos. Kailangan ipagpatuloy po natin yung pangangaral o pagbabahagi po natin ng mabuting balita. Magbibigay ng tapang, magbibigay ng pag-asa sa mga tao. Ano po dapat natin gawin? How can we be unstoppable? Una po, we have to be filled with God's Spirit. Dito po kay Peter and John, kung babalikan po natin ang Book of Acts, doon po sa chapter 4, verse 8, makikita po natin doon, Peter, filled with the Holy Spirit, said to them. Ito po yung nangyari sa kanila. Kaya po siya nakatayo. Sabi nga niya, rulers and elders of the people, nag-start na po siya na mangaral ng mabuting balita. Now, Peter was filled with the Holy Spirit. Kaya po siya nakatayo, kaya po niya nagawa ang lahat ng iyon kasi nga siya po ay puspos ng banal na spirito. We need the Holy Spirit sa panahon ito. Brothers and sisters, gusto po ng Panginoon na makita sa atin ang Kanya pong kapangyarihan at kailangan po nating mapuspos ng banal na spirito. Without the Holy Spirit in your life, hindi ho natin magagawa ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Pwede ho, marami po tayong panahon ngayon, di ba? Mag-aral, magbasa, manood, siguro sa dami ng mga pinanonood natin, ang dami na nating information na nakuha, hindi lang sa spiritual, di ba? Maraming mga knowledge na talagang na natutunan tayo. Pero but without the power of the Holy Spirit, hindi ho magkakaroon ng transformation sa buhay natin. You will not experience a transformation that only the Holy Spirit can bring or give us. Kailangan po natin ang Holy Spirit. Siya po ang magtuturong sa atin para mabago ang buhay po natin, matransform tayo. Tapos pangalawa po, para po maging unstoppable tayo, una, we need the Holy Spirit. Kailangan po natin yun. Pangalawa po, be courageous in proclaiming the good news. Ngayon na ikaw ay puspos na ng banal na spirito, kung tayo po ay pinuspos na ng banal na spirito, katulad po ni Peter and John, diba? Doon po sa Book of Acts, makita po natin doon, sabi nga, courageously, they stand for the truth. Ano po sabi sa Book of Acts, chapter 4, verse 12? Ito po yung sinabi nila, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Ito po yung pinroclaim nila. Yan. Courageously, sabi nga, they proclaim the good news. Hindi nila ikinahiya ang salita ng Diyos. Tinayuan talaga nila at sinabi nila, only Jesus can save us. Only Jesus can save mankind. Ito po yung mensahe na meron tayo dapat ngayon. At kailangan daw na, sabi nga, courageously, kailangan matapang tayo na sabihin natin na si Jesus ang atin pong tagapagligtas. Si Jesus ang magbibigay ng pag-asa sa atin. Kapatid, huwag natin siyang ikahiya. Pakisabi nga po sa katabi mo, huwag mong ikahiya ang Panginoon. Huwag ho natin ikahiya ang atin pong Panginoon. Huwag ho natin ikahiya ang salita ng Diyos. Hayaan po natin na talagang marinig ito ng mga tao mula sa atin. At
naniniwala po ako with the power of the Holy Spirit na sumasa atin kung tayo po'y puspos ng banal na Espiritu, makagawa po natin talagang, sabi nga, boldly, with courage, tapang talaga, maihahayag natin ang mabuting balita. Doon po sa sinabi ko sa inyo kanina sa Book of Acts, diba? Na pinroclaim talaga ni Peter at ni John na talagang si Jesus ang tagapagligtas. Totoo naman po, diba? Sa panahon po natin ngayon, kailangan ulit-ulitin natin to. Actually, inulit lang naman nila yung sinabi ni Jesus doon sa John 14:6. Ano po sabi ni Jesus sa John 14:6? Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan, through Jesus Christ, magkakaroon po talaga tayo ng kaligtasan, mapapalapit tayo sa ating Diyos Ama. At yun po yung dapat na dinideclare din po natin. Yan kapatid, ipaalam natin sa mundo na si Jesus ang tunay na tagapagligtas. Siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Unstoppable Christians are courageously and clearly, we have to point people to Jesus. Kailangan daw dalhin natin ang mga tao sa atin pong Panginoon Jesus. Win them. Kumbaga, atin pong i-win sila, di ba? Atin pong ipakilala ang Panginoon sa kanila. At sabihin natin na si Jesus lamang talaga ang makapagliligtas sa kanila. Yan. So, yun po yung pangalawa. Una po, kailangan puspos tayo ng banal na Espiritu. Kung gusto po natin maging unstoppable tayo, talagang patuloy tayong gamitin ng ating Panginoon, we need the Holy Spirit. Pangalawa po, dahil tayo po'y puspos na ng Holy Spirit, courageously, yan, kailangan po i-proclaim natin yun pong katotohanan na si Kristo talaga ang kaligtasan ng mga tao. At pangatlo, have a deeper relationship with Jesus. Yan. Tingnan po natin dun sa chapter 4, verse 13, importante po to. Kasi sabi po doon sa Acts 4:13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Nagulat daw yung mga tao. Nagulat sila kasi bakit tumapang itong si Pedro at saka si Juan? Mga ordinaryong tao lang to. Sabi nga doon, unschooled, hindi nakapagtapos. Diba? Sabi nga, si Peter, mangingisda lang. Diba? So, nagulat sila. Tapos nalaman nila, ay, kasama pala nila si Jesus. Sabi nga, they had been with Jesus. Now, brothers and sisters, we have to have a deeper relationship with Jesus. Kailangan makilala natin ang lubusan ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon Jesus po, yung relasyon natin sa Kanya, pag tumibay po yung relasyon natin sa ating Panginoon, pag binigay niya po sa atin yung knowledge, yung wisdom na kailangan po natin, di ba? Titibay po talaga tayo. Tatalino po tayo. Ibibigay niya po sa atin yung pong wisdom, yung pong knowledge na kailangan po natin. At higit sa lahat yung anointing. Kaya nga, we need the Holy Spirit sa mga panahong ito para talaga atin pong magawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Yan. Gusto niyo ho ba na talaga maging unstoppable tayo? Spend time with Jesus. Get closer to God. Pagkasabi nga po sa katabi mo, get closer to God. Kailangan maging malapit tayo sa atin pong Panginoon. Tinuturo po lagi yan sa atin, di ba? Basic lifestyle. Lagi pong itinuturo sa atin. Kailangan po tayong makipag-usap, makipag-niig, devotion natin kay Lord, get connected, una kay Lord, tapos sa atin pong mga kapatiran, may trainings po tayo. Kailangan po natin talaga na makilala ng lubusan ng ating Panginoon. Kaya napakasarap talaga na talagang matuto, di ba, mula sa ating Panginoon. Kasi marami po talaga siyang sasabihin sa atin. Yan. So, kapatid, alam ko marami pong mga struggles tayo. Yan. Ano ba ang nakakapaghinto sa'yo? Hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon, sa panahon ito. Maaring iba sa inyo, huminto na nga. Kasi nga, sa mga struggles, sa mga challenges, yan. O kaya baka mamaya may mga taong pumipigil sa'yo, mga barkada natin, di ba? May mga tao na ginagamit ang kaaway para pahintuin ka sa pinagagawa ng Diyos sa'yo.
andyan din ang social media, although lagi natin tinuturo na gamitin natin ang social media sa positively. Kaya lang, merong iba, imbis na mapabuti, na pasama sila kasi naging naging addict sila doon sa online games, tapos mapanonood na kung ano-ano, di ba? Tapos talagang nasira yung kanilang, hindi lang yung faith nila, kundi yung buhay nila. Kasi mas pinrioritize nila yung mga gawain ng mundo. Yan. Now, brothers and sisters, kailangan nating matutunan talaga na gamitin ang lahat ng nakikita natin dito po sa mundong ito positively at para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi ho masama ang social media, hindi ho masama ang Facebook, hindi ho masama yung internet. Kaya lang, di ba, ang nagiging problema po ng ilan, nahuhook tayo at hindi natin nababalanse at hindi natin naibibigay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Now, pag ganun po nangyari sa atin, we need to repent. Yan, kailangan pong magsisi tayo. Let's ask God's forgiveness. And let's receive the gift of the Holy Spirit. Hayaan po natin na sa oras na ito ay turuan tayo ng Diyos na talagang magpakumbaba sa Kanyang harapan. Aminin natin na nagkamali tayo. Aminin natin na nahook tayo ng mga bagay na makasanlibutan, na napalayo tayo doon po sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi meron po talagang huminto, di ba? Na-discourage tayo sa mga nangyayari sa paligid po natin. Nakalimutan natin na may pinagagawa pala ang Diyos sa atin sa mga panahon ito, na hindi tayo dapat tumigil. Kahit hindi tayo nagkikita-kita sa church, wala tayo doon sa building, hindi tayo nag-gather ng personal, di ba? Kahit na ito lang tayo, online tayo, we have to keep on reaching people for God. Kailangan po nila ang Diyos, abutin natin sila. Hayaan po natin na yung kapangyarihan ng Holy Spirit na suma sa atin ay talagang magamit in reaching more people, sa pag-abot pa ng marami pong mga tao. At gusto ko pong magtapos sa huling verse na ito. Yan, huling verse po, 1 Thessalonians chapter 5, 9-11. Ano po sabi doon? For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Kanina, di ba, nagsimula po ako dun sa Hebrews kanina na huwag kalilimutan yung gathering kasi kailangan natin sa panahon ito at kailangan natin encourage one another. At ang huling verse ko po ay patungkol pa rin po doon. Kasi nga, gusto ng Diyos na gamitin natin yung lahat ng panahon na binibigay niya sa atin to encourage one another and to build each other up. Kumbaga, magpalakasan po tayo. Yung lahat na nangyayari po sa paligid po natin, sabi nga po doon, hindi ito para parusahan tayo. Pinili ka at kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon, kapatid, kaibigan, hindi ka gustong parusahan ng Diyos. Hindi ko alam kung ano yung mga struggles mo ngayon, hindi ko alam kung ano yung nagpahinto sa iyo ngayon, na pwedeng may nagkasakit, may nawala ng hanap buhay, nawala ng negosyo, nawala ng trabaho, nawala ng may namahal, pwedeng mo sabihin kasi kasi pastora baka hindi kasi ito nangyari sa iyo Yan. Pwedeng gano'n, di ba? Na kaya ka huminto kasi maraming nangyari. Yan. Pero sabi po dito sa verse na ito, hindi para parusahan ka. Nangyari ang lahat ng yan, hindi para parusahan ka. Kundi upang iligtas sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. May problema ka man ngayon? Meron bang may sakit sa inyo? Merong nawalan ka man? May hindi magandang nangyayari sa iyo? Hindi ka gustong parusahan ng Diyos. Gusto Kanyang iligtas. Ang kailangan lamang nating gawin ay talagang ialay natin ang ating buhay sa Kanya. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Bigyan natin ng pagkakataon ang Diyos na ipaunawa sa atin, ipakita sa atin yung mga dapat nating gawin. Kasi marami po tayong ginagawa na maaring hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Pero kung meron tayong personal na relasyon sa Kanya, nakikinig tayo sa Kanya, hinahayaan natin ang salita ng Diyos na kausapin tayo, intindihin natin yung mensahe ng Diyos sa atin at yung mensahe ng mga nangyayari sa atin pong paligid kasi may ginagawa at may mensahe po ang Diyos sa atin.
Ang kailangan lamang po talaga ay lumapit tayo sa Kanya. Sabi nga, magpalakasan po tayo. Kaya ito po ako, mga kapatid, kaibigan, gusto ko pong lumakas ka sa pamagitan po ng mensaheng ito. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Mahal ka niya at meron siyang gustong ipaunawa sa iyo sa mga panahong ito. Gusto niyang abutin ka ng kanyang kamay at ibigay sa iyo ang lakas na kailangan mo. Ang kailangan lamang i-acknowledge natin siya at hayaan natin na talagang kumilos siya sa atin po mga buhay. Kaya sa oras na ito, gusto ko pong buksan mo ang puso mo ngayon sa ating Panginoon Jesus. Open your heart to Jesus and accept Him as your Lord and Savior. Kung naging Panginoon mo man siya, pero huminto ka doon sa pinagagawa niya kasi na-discourage ka, may mga tao na gumulo ng pananampalataya mo. Sa oras na ito, kapatid, bumalik ka sa ating Panginoon at sa ipinagagawa niya. Kasi gusto niya gamitin ka at abutin ang mga tao para sa kanyang kalulatian. Maraming mga tao ang naguguluhan ngayon na gusto ng Diyos ayusin sa pamagitan po natin. Kapatid, God is unstoppable at dapat unstoppable ka din. Hindi ka din dapat tumigil sa pinagagawa niya sa atin. At naniniwala po kung makakakilos pa rin po tayo at makakabalik tayo doon sa pinagagawa ng Diyos sa atin. So manalangin po tayo ngayon. And ang una pong panalangin, gusto ko po doon sa lahat ng mga gustong tanggapin si Kristo o bumalik sa ating Panginoon Jesus. Pray to Him and repent, maghingi tayo ng tawad sa Kanya. Kung nakagawa man tayo ng pagkakamali, kaya po tayong patawarin ng Diyos. Kaya tayong patawarin, linisin ng Diyos. At kung tayo lamang po ay magpapakumbaba sa Kanya, tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Sige po, manalangin tayo. Doon po sa lahat ng gustong tanggapin si Kristo sa Kanya pong puso, maaari lamang pong sumunod po kayo sa panalangin na ito. Panginoon, lumalapit po ako sa inyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa inyo. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita, Panginoon Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala ako na ikaw ang tunay kong kaligtasan. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Salamat po. Ako lamang po mananalangin. Salamat ng Panginoon sa oras na ito. Salamat sa lahat ng mga nabukas ng puso nila at tinanggap ka sa kanilang mga buhay. Magpakilala ka ng lubusan at tunay nga, Panginoon, ikaw ang siyang makita nila at talaga maunawaan nila ang nais mo para sa kanila. At sa lahat, Panginoon, ng mga lingkod mo na nais mo talagang gamitin, narito kami, Panginoon, hayaan niyo, Lord God, na talagang magpatuloy kami sa gawain na pinagkatiwala mo po sa amin. We believe that you are unstoppable, and we, your church, your children, must also be unstoppable in doing your will. So here we are, Lord God. Help us. Thank you, Holy Spirit. Help us, Lord God, to do your will. Nais namin talagang kalooban mo ang maganap. Kaya iniaalay namin at amin pong pinagkakatiwalang patuloy ang aming pong mga buhay sa inyo. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, at hayaan po natin na patuloy na talagang ipakita sa atin po ng Diyos yung lahat ng nais po niya, ang salita po niya, at basahin po natin. Yan, doon po sa mga nagnanais ng Bible. Sige po, baka meron po dito na wala pong Bible kasi in-encourage po namin kayo na lagi magbasa ng Biblia. Kung wala po kayong Biblia, comment lang po kayo dyan po sa comment natin o kaya sulat lang po ninyo yan, na kailangan nyo ng Bible, aabutin po namin kayo. At kung may mga cell leaders naman po, may mga kakilala kayo na nag-invite sa inyo, sabihin lang po ninyo na kailangan nyo ng Bible kasi meron po tayong ipinamimigay na Biblia para mas lalo po nating makilala talaga ang ating Panginoon. God bless you, saints, at nawa talagang magawa natin yung pinagagawa sa atin ng Diyos kasi He is unstoppable and we, the church, must also be unstoppable. Pinagagawa po ng Diyos sa atin, abutin po natin ang mga tao at ipakilala po natin sa kanila si Kristo Jesus. God bless you. God bless you, saints. Good day in JC, and I hope na safe tayong lahat ngayon dahil sa panahon natin ngayon, this is the best time to worship God, to follow Him, and to trust Him. Kaya naman today, let's worship the Lord.